Wala nang murang bigas sa ilang tindahan. Ang itinuturong dahilan ang sunod-sunod na raid sa mga warehouse at Chinese mafia na umano'y may pakana ng smuggling. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Sunod-sunod ang inspeksyon sa mga rice warehouse sa Luzon simula Agosto, kasabay ng pagsipa ng presyo ng bigas. Sa tala ng Bureau of Customs, halos 300,000 sakong bigas ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon sa Bulacan, Tondo, Manila, Las Piñas at Bacoor, Cavite. Bukod sa mali o kulang na dokumento, may mga testimonya rin daw mula sa pahinante na iniipit ang bigas. Ipinasara muna ang mga warehouse habang hindi pa sila makapagpakita ng katibayang lehitimo ang kanilang pagbebenta. Dahil dyan, lalong walang murang bigas na maibenta ang ilang retailer. Sana bumababa. Kaya lang ngayon, wala na kami makuhang mababa. Yung mga nakapadlock na yan, buksan para kaming malilit na manininda, makakuha kami ng mura. Wala pa rin nakakasuhan ng mga trader o napapatunayang nag-iipit talaga ng bigas mula dun sa mga warehouse sa sinalakay sa nakalipas sa 2 buwan. Nagre-reklamo tuloy ang ilang agricultural groups. Posible kasi na ilan sa mga napasara, mga lehitimong negosyante naman. Hindi tuloy nakakalabas ang supply sa palengke ng mga lehitimong trader. Dahil sa paghihigpit sa paninita ng mga nang-iipit ng supply, pati mga rice trader natatakot bumili ng marami dahil baka akusahan din silang nang iipit. Kung may papeles, dapat i-release na nila, di ba? Ba't pa hihintay ng ganong katagal? Kung legitimate naman, abala yan sa negosyo. So dapat, kung magre-read sila, dapat siguraduhin na may problema talaga yung machinery. Nagkakreate ito ng takot. May problema ba tayo sa bigas? Bakit sinasarado? Diba? Pwede naman ito i-inspection muna. Duda rin ang mga retailer na may nang-iipit ng bigas dahil hindi naman daw ito tumatagal ng lampas 3 buwan sa bodega. Talo ka kasi kukutuhin yung bigas mo at magiging madideteriorate yung kulay. So magkakaroon ka ng additional cost. Pag ito ay niremill mo, it costs you mga 100 pesos per sack. So ang laki ng epekto nito sa presyo, hindi ka na makakalaban. Kaya ang bentahan ngayon ng bigas, paspasan. Ayon sa BOC, kumakala pa sila ng dagdag pruweba bago magsampa ng kaso sa mga may-ari ng warehouse. Iniimbestiga na rin nila ang posibleng pagkakadawit ng Chinese mafia sa smuggling ng agricultural products. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na sapat ang supply ng bigas. Posible na ring alisin ang price cap dahil anihan na kaya bababa ang presyo. Pero habang may price cap pa, inutos ni PBBM na bigyan din ng tulong ang mga sari-sari store na nagbebenta ng murang bigas. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.